14, ito ay tumutukoy sa ikalawang paglikha, creation. Ang unang creation ng God, una pa ang lahat ng bagay, ang Diyos lumikha na ng kanyang salita. Amen. Sa pasimula ay ang salita. At ang salitang iyon ay nilikha. Paano nilikha? Ang sagot ng bigkasin ng Diyos ang kanyang kaisipan. Amen. Yun ang una niyang creation. Ang pahayag, 14, ikalawa na yun. Ang unang creation ayon sa Espiritu, ang ikalawang creation ayon sa laman. Amen. Itong pahayag o itong Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 5, ito tumutukoy sa dalawa na creation. Hebreo 17, 5. Hebreo 17, 5. 5:7. 10, 5. Gani isang pag-abot ni Kristo sa kaliputan ng sinisya. Hindi kabuot sa mga halad kag mga dulot, kundi ginamanan mo ako sing lawas. Okay. Ang sulat ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa dalawang creation. Pagdating ni Kristo sa mundo. Ibig sabihin, si Kristo hindi taga-mundo. Amen. Dumating na siya sa mundo. Nang dumating siya sa mundo ito, ay ang Diyos ay lumikha ng katawan. Amen. Anong katawan? Yun ang laman para maging handog sa kasalanan. So, dalawa ang anak dito. Yung theophany, wala pa mundo, pinapilo ng Diyos. Ang Diyos na pahayag sa laman, yun ang katawan na inihanda, yun ay laman. So, yun ay kalawang creation. Sa unang creation, sa pamagitan ng theophany, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Makita at hindi makita, pati na mga bituin, ay nilikha yun ng Diyos sa pamamagitan ng theophany. So, theophany, body ng God, yun ang bumigkas sa lahat ng plano ng Diyos tungkol sa paglikha. Mabituin, may sabihin para muna ko sa inyo. Ang tao, naghahanap ng mga kapabalaghan ang dakilang gawa ng Diyos. Pagpagaling, kasama na yan, gawa din ng Diyos yun. Walang diablo ang magkapagpapagaling sa tao. Ang diablo, tagapatay, tagagawa ng karamdaman. Ang Diyos, tagabuhay. Ang Diyos, tagapagpagaling. Amen. Sa panahon ni Noe, na pahayag na ano yung piha ng Diyos ang dagat na pula. Hinapa, hindi naman hinati, hindi kalahati nun. Kundi hinapak niya, yung piha, ang dagat na pula. Tumawid sila. At ang lupa na napakan nila, hindi putik. Ito yung lupa. Maraming mga himala sa time ni Moses
naging bantog ang pangalan ng Panginoon hanggang sa ngayon. Pero ang sinabi ni Pablo sa Roma 1, ang tao walang may dahilan sa araw ng paghuhukom. Amen. Na hindi nila alam na may Diyos na maghuhukom. Sabi ni Pablo, ang mga bagay nakikita, yun ay gawa ng Diyos. Amen. Glory. Yung mga higanting apoy na bulang apoy, higante yun. Ang tawag, bituin. Amen. Na bilyones, ang dami ng mga bituin, malalaki, higante yun. Hindi ba nakita ang tao yun? Kapag may blessing, para sa kanya, tuwan-tuwa na siya, yun ang pinakadakilang gawa ng Diyos. E paano yung mga bituin? Hindi na mamatay. Amen. Malalaki. Alam niyo itong araw na ito, starting yun. Amen. Maliit lang yun, medium lang yun. Amen. Na size ng star. Hindi ba nakita ng mga tao yan? Upang hindi sila matakot sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos ang lahat makarinig ng mabuting balita. Amen. Upang ang tao ay maligtas. Kaya ang Diyos na pahayag sa laman, unang creation ay kalawang creation, na lumika ang Diyos ng kanyang binhi sa sinapupunan ni Maria. Ang kanyang buhay, siya mismo yun, ay inilagay niya doon sa binhi. Kaya ang binhi naging sanggol, naging laman, Amen. at tumahan sa gitna nila. Amen. Sa panahon yun, ang gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Dahil ipinahamak ni Satanas ang tao. Ang lahat ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, Amen. at ang kamatayan sa laman ay hindi katapusan. Mayroong pang pagkabuhay. Amen. At ang makasalanan na hindi nagbalik loob sa Diyos, paparusahan pa yan. Siyempre, at sa araw ng paghuhukom, sa dagat-dagatang apoy at asopre na siyang final na kaparusahan, na hindi naman na siyang iglap patay na agad dahil sa sobrang apoy na yun. Sobrang init. Hindi. Kailangan pagdurusahan muna ng tao ang kabayaran ng kanyang kasalanan, maring 1,000 taon, o 10,000 taon, 100,000 taon, 1,000,000 na taon, o 5,000,000 na taon, hanggang sa 100,000,000 na taon, depende kung gaano ang sentensya ng kanyang kasalanan. Amen. Amen. Ayaw ng Diyos na mangyari yan sa tao. Amen. Kaya ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig, siya nagkatawang tao. Yun ang kanyang ikalawang paglikha, ang kanyang katawan, upang maipako sa krus. Mamatay sa krus, nang sino mang sumampalataya kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Walang kaligtasan ni kahit kanino man. Amen. Kung ang kaligtasan niyo yun, iasa nila sa simbahan. O sa reliyon. O sa anumang mga aral ng tao. O anumang mabuting gawa. Kundi, ang kamatayan ni Kristo. Yun ang kanyang ginawa. Ay kanyang programa. Upang ang tao ay kanyang mailigtas. Ang dugo na lumabas katawan ni Kristo, yun ay pampatawad ng ating kasalanan. Amen. Gawa natin yun ng Diyos, pero may pinapagawa din siya sa tao. Ano inuutos niya sa kanya mga alagad sa Marcos 16, versikulo 15-16, "Humayo kayo
sa buong mundo. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. So lahat ng tao kailan makarinig ng mabuting balita. Hindi relihiyon ang ipangaral. Hindi doktrina ng mga tao ipangaral. Kundi ang mabuting balita ng Diyos. Iyon ang pagkasilang kay Kristo kapanganakan, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay muli. Dahil lahat ito sa pag-ibig ng Diyos upang ang tao ay maligtas kung lumapit siya kay Kristo. Walang ibang pangalan sa langit na ibigay sa mga tao na sapat ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan lang ng ating Panginoon. Sinabi nga ng Panginoon ang sumampalataya sa mabuting balita at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi panampalataya lamang. Sa panahon na hindi pa inutos ang bautismo, ang panampalataya lamang pwede. Right. Pero nang si Kristo ay nag-utos na kaya magpabautismo, Amen. ang tao, kailangan ang panampalataya ay may kalakip na bautismo. Nang sino mang sumampalataya at mabautismoan ay maliligtas, pero ang hindi sa sampalataya ay paparusahan. Binigay ng Panginoon Isus ang kanyang susi, ang susi sa langit at sa lupa, kay Pedro, at siya ay nangaral sa araw ng Pentecoste. Ang sumampalataya sa kanyang pangaral, nagtanong sa kanya, kung gano'n, anong aming gagawin? Sinabi ni Pedro, magsipagsisi kayong lahat. Ano pagsisiyan? Kasalanan. Magsipagtalikod sa kasalanan. At magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Isus para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga titulo yun. At walang kapatawaran ng kasalanan sa mga titulo. Kundi sa pangalan ng Panginoong Isus. Hindi lang yun. Kundi tatanggapin niya ang promisa ng Diyos. Ano promisa? Ang bautismo ng Espiritu Santo. So, kailangan ang tao magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. At tanggapin niya ang galo na siyang Espiritu Santo na nagpapatunay na tayo ay may kasiguruhan sa ating pagkaligtas. Sabihin ng ibang tao, hindi pa dumating ang paghukuman, ligtas na kayo. Ibang aral ng tao kaysa aral ng Diyos. Sinabi ng Panginoon Isus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tuminig ng aking salita. Kaya makinig ng salita. At ang sumampalataya sa nagsugo sa akin. Ano ang nagsugo sa anak? Ang banal na Espiritu. Siya ang Diyos. Nung sinabi ni Kristo siya nandito sa mundo, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Hindi dalawa. Amen. Hindi maniniwala niyan ang mga tao. Kasi paniwalang-paniwala na sila sa doktrina ng mga tao. Right. Sabi nila, isa sa gawain. Ano isa sa gawain? Nang banggitin ni Kristo, ako at ang Ama ay isa, dumampot ng bato ang nakinig. Sinabi ni Kristo, alin sa mabuting gawa ko? Ang ginawa ko na ako'y babatuhin niyo, papatayin ako. Sinagot siya ng mga tao. Hindi sila mabuting gawa, kundi ikaw na tao ay nagpaka-Diyos sa iyong sarili. Kung ganoon, hindi gawain ang sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa, kundi ang pagka-Diyos na itong Ama, iyon din ang anak. Siya si Lord Jesus Christ na iba-iba lang ang gawain. May pagka-Ama, may pagka-Anak, may pagka-Espiritu Santo. Kaya,
ang kaligtasan hanggang ngayon bukas pa. Amen. Tulad sa panahon ni Noe, 120 taon ang paggawa ng daong. Barko malaki. Si Noe at ang kanyang asawa at ang kanyang tatlong anak at asawa ng anak ng kanyang anak. 8 lang sila naligtas sa baha. Ang mga tao na matay sa baha dahil hindi sila sumampalataya sa pangaral ni Noe. Amen. Si Noe ang katapusang tanda bago naguna ang mundo. Amen. Propeta sa ng Diyos na pahayag na pinahayagan ng kanyang salita. Amen. Ilan ang naligtas? 8 lang sila. Sa panahon yun, sa lumang tipan, sa panahon niyon, hindi pa dumating ang kautusan. Ang Diyos nangungusap sa Ama ng tahanan. Tulad kay Job. Ano sinabi ng Diyos kay Satanas? Walang tao na katulad mo. Amen. Siya lang ang taong matuwid. Amen. Pero, ayon sa mensahe, ang lahat ng mga anak yan na namatay, nandulat sa langit. Ligtas lahat. Amen. Ayon sa mensahe. Bakit? Kasi sa panahon na yun ng panampalataya, panahon na yun ng konsensya. Pero sa panahon ng kautusan, kung ang ama nagkasala, hindi damay ang anak. Kung anak nagkasala, hindi damay ang ama. Kung sino kasala doon, siya ang paparusahan. Amen. Sa panahon natin, sa panampalataya, sa biyaya tayo Panginoon. Sabi ang Panginoon, sabi ng Romanong soldado, anong ating gagawin? Ang sinabi ni Pablo sa kanya, sumampalataya ka kay Kristo. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Amen. Glory. Pero hindi ibig sabihin na si Pablo lang ang Romanong soldado lang ang sasampalataya. Kailangan pati ang kanyang pamilya sasampalataya din kagaya sa kanyang panampalataya. Amen. At ang panampalataya ito hanggang sa ngayon ay magkakapasok sa atin sa kaligtasan. Mayroon ako ipabasa. Brother? Si Brad. Si. Now, if I drop this piece on the floor, it went down. I come over and Mayroon pick akong up. bagay, isang piraso, na kukunin ko ito dalamputin na bumagsak sa sahig, Pick up something similar. na aking dalamputin ang kahawig. That isn't resurrection. Hindi ito ang pagkabuhay. Kaya ikinuran ang pagkabuhay ko anong nahulog, kailan iyon din ang iyong damputin. Amen. Kapag ang katawan natin ay mahulog sa alikabok, kailan iyon din ang ating alikabok na yon ang maging katawan sa muli. Yun ang maging buhay sa muli. Yun ang pagkabuhay. Kahit makasalanan, sa pagkabuhay, hindi siya mabubuhay sa ibang uri ng katawan. Mga reincarnation ng mga Indiano, hindi totoo yun. Ang bawat isang may katawan, may spiritual kaluluwa. Hindi yun nilipat sa ibang tao. Amen. Ang gawain, lilipat. Pero hindi ang espiritu ng tao. Amen. Glory. Katulad ng mga Chinese.
bawal ang pumatay na anumang uri ng insekto. Kasi yun daw ay espiritu ng kanilang mga ninuno. At yun ay hindi totoo. Haka-haka lang yun. Amen. Sa demonyo yun. Sige, brother. That is replacement. O replacement. Nagpalit ka. Siyempre, hindi yun nahulog. Ibang dinampot mo. Yun ay replacement, pagpapalit. Resurrection is to bring this same one up. Okay? Ang pagkabuhay muli, kailan magdadala ito, yun mismo ang kanyang bubuhayin. Amen. Hindi siya bubuhay. Halimbawa, ang aking katawan, pag mamatay nito, hindi ang katawan ni Eric ang bubuhay at maging ako. Kailangan yung nahulog, yun din bubuhay. Amen. See? Plant a yellow grain of corn, produce another yellow grain of corn. O, halimbawa, magtanim ka ng yelo na mais. Kailan bunga nun? Yelo din na mais. See? Can we go down a mortal, raise up, Tayo'y pumunta, tayo'y nahulog, namatay. Naging alikabok na isang mortal. Tayo bubuhayin, and immortal. ano daw? Bubuhayin tayo na isang immortal. Ibig sabihin ng katawan natin, mortal nagkakasakit. Marami ng problema dahil sa ating katawang lupa. Dahil ito'y mortal. Tayo nagkakasakit. Tumatanda. Namamatay. Pero sa pagkabuhay muli, immortal na tayo. Amen. Hindi na magkakasakit. Amen. Hindi na mamamatay. Hindi na tatanda. Kaya immortal tayo. Amen. May buhay na walang hanggan. Amen. And so glad that's our whole Christian hope is built right there. Kita mo, ako'y natutuwa. Bilang Kristiyano, ang ating pag-asa ay nakasalalay diyan. Amen. May pagkabuhay ulit. Amen. Sinabi na Apostol Pablo, huwag kang magkamali. Bumising ka sa katotohanan na marami mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, na may pagkabuhay muli. Sila hindi naniniwala na may pagkabuhay muli. Kaya nga, mga NPA, pag may pinatay sila, gawin nilang abulo sa tubo o sa tanim para daw mapakinabangan. Dahil hindi sila naniniwala ng pagkabuhay muli. Ganyan ang mga komunista. Hindi naniniwala sa Diyos. Ang paniwala niya sa Diyos, pira, kapangyarihan, o tao. Pero ang mga Kristiyano, naniniwala na may pagkabuhay muli. Naniniwala na mayroong Diyos. Glory. Balang araw ang ating bansa ay maging bansa ng komunista. Kung mangyari man yun, rapture muna. Ano siya sabi ng mensahe? Gusto ng mga tao na durugin ng mga bansa, durugin ang komunista? Hindi mangyayari yun. Bakit? Dahil itong mga komunista ay nasa kamay ng Diyos. Nasa plano ng Diyos. Upang ito ang mag-uusig sa lahat ng mga Kristiyano na maiiwan sa rapture. Wala ito Diyos. Manggahasa ito. Papatay ito. Walang awa, magkahanlop na pagpatay. Kawawa ang maiwan sa rapture. Na mga Kristiyano, ang ating hope, una, ang ating hinihintay na pag-asa ay ang rapture. Magpalad na pag-asa, rapture! Market na yan. At ang ating pagkabuhay muli, pag-asa din yun. Pero dito yun sa lupa. Sa millennium na yan.
Si brother? Ah. Christ, first coming, a mortal. Ito, unang pagdating ni Kristo sa mundo, mortal siya. Sa unang pagdating ni Kristo, ano daw, Brad? Comes 3 times. Si Kristo darating ng 3 beses. Christ is in 3. Si Kristo sa 3. First coming, Unang pagdating, become a mortal. naging mortal siya, siya ang Diyos na hayag sa Raman. Siya ay pinanganak ni Maria. To bleed and die. Dahil iyon ang unang pagdating. Amen. Ikalawang creation yun. Upang mamatay sa krus. First coming, mortal. Amen. See? Second coming is the rapture. Ikalawang pagdating niya. Rapture na. Yun ang ikalawang pagdating. Amen. May mga end time na natuturo ng rapture, third coming ni Kristo. Sa demonyo yun. Ang rapture, second coming. Amen. Hindi, third coming. Sa Amerika din galing yun. Si brother? Meet him in the skies, Ito immortal. natin sa salubungin sa iba, sa mga ulap, sa iba, sa hangin, sa ibabaw ng ulap. Amen. Tapos, Third coming, may third coming o, he is the incarnate God. siya incarnate God. Ano yun? Siya ay ang brother. God, Emmanuel, reigning on earth. Kita mo, ano daw? Emmanuel. Ano natin incarnate? Ang Diyos na hayag sa laman. Amen. Siya si Emmanuel. Para magano? Para maghari sa lupa. Kailan yun? Third coming. Kailan yun? Millennium. Amen. Amen. So, ang third coming ay sa millennium. Amen. Hindi rapture ang third coming. Sa demonyo yun na mga karunungan. Kapag sinabi nila na ang rapture ay third coming. Si brother? Honest? He started a new creation. What was it? Siya nagsimula ng kanyang paglikha. Ano yun? A creation of himself. Ang paglikha sa kanyang sarili. Amen. God was made flesh and dwelt among us. Ang Diyos na hayag sa laman at naging kasama ng tao. Ano yun? Second creation. Laman. Mortal. See? Amen. The Bible said in the beginning of the creation of God, Okay, ang bidensya may gabigyan, pasimulaan ng paglikha ng Diyos. Yun ang binasa sa Revelation chapter 3, verse 14. Yun ang second creation. See? God was created in human form in Jesus Christ. Kita mo ang Diyos na hayag. Nagmikha siya. Nahayag siya sa puma ng tao. Sa pamamagitan ni Kristo. Ang tinutukoy niya, yung naipanganak kay Maria. Second creation yun. Laman, mortal. See? God dwelt, He built His tabernacle of flesh and bones and lived in that tabernacle. Ano ito? Ang laman at ang buto at ang dugo ngayon, yon ay pinanganak ni Maria. Siya ay tumira doon. Sino tumira? Yung Diyos na makapangyari ay tumira doon sa laman na yun. Pero sa first creation, lumika ang Diyos ng theophany. At ang theophany ay naging tirahan ng makapangyarihang Espiritu. Amen. Amen. Sa ikalawa, ang Diyos lumika ng kanyang laman sa kanyang unang pagdating upang maging tabernakulo niya, tahanan niya. Kaya tayo, hindi nyo ba alam tahanan tayo Amen. ng Diyos? Yes. Dahil Espiritu niya ay nakatira sa atin. Amen. Huwag mo sirain ang templo nito. Tayo yun. Glory. Ang Amen. sinong gumawa doon? Sisirain din ng Diyos.
kapag sinampal mo ang templo ng Diyos, may pananagutan sila sa araw ng paghuhukom. Ginawa niyo sa inyo, ginawa niyo sa akin ito. Ginutom ako, pinakain niyo, pinainom niyo, binigyan niyo ng damit. Kailan ka namin nakitang ganyan at ginawa namin ito sa iyo? Kung ginawa niyo ito sa aking maliliit, sinong maliliit? Mga alagad! Maliliit yun. Amen. Tinanong nga ng mensahe, sa mensahe, sino ang mas mataas ang kalagayan doon sa langit? Ang pastor o ang tupa? Ang mataas ang kalagayan, tupa! Kasi ang pastor, lingkod lang ng tupa. Amen. Sabi nga, sinabi niya sa mga sa kaliwa, nagutom ako, hindi naman ako pinakain. Nawa ako, hindi nyo lang naman ako binigyan ng tubig. Wala akong damit, hindi ako binigyan. Ang ibig sabihin, anong ginawa mo sa lingkod ng Diyos, ginawa mo sa Diyos. Amen. Si brother, God, Emmanuel, God with us, built himself a house to live in it. ano ang tawag sa Emmanuel? Ang Diyos na, ayon sa laman, ilang laman, isang bahay na managing tahanan ng Holy Ghost. Tayo tahanan din ng Diyos. And then, So God reflect His word to His subjects through that. upang mag-reflect ang kanyang salita sa kanyang mga subjects. Sinong subjects? Kayo! Ako! Tayo ang subjects ng God. Mag-reflect sa atin ang kanyang salita. Amen. Hallelujah! Amen. Hindi pwede na maging Kristiyano tayo na siya pa rin dati. Kailangan tayo ay bagong nilaman. Amen. Glory. Hindi mga arugante. Hindi maihingitin ang ulo. Hindi masakit magsalita. Malumanay. Pagumbaba. Pag-ibig. Mabuting kalooban sa mga kapatid. Mga banal. May pagtitigil. Kung sa ilonggo pa hindi dasok-dasok. Sige natin? Okay na ba? Next. Number 1. Ah. Notice his title, King of Righteousness and King of Peace. He is two kings. In general na. Okay. Number- na. Number. King of Righteousness. Hindi lang. 12 siguro. 12. Christians, Kristiyano. Pagkindi kayo. the whole armor of Christianity Ang buong sandata ng pagka-Kristiyano is faith. ay panampalataya Amen. sa mga tuwid. Kristiyano ka na walang panampalataya, hindi totoo na manampalataya. Dahil ang lahat na yan, nagabase sa panampalataya. Glory. Ang panampalataya, naniniwala ka sa mga bagay na hindi pa dumating. Ang panampalataya ay yaong hindi mo nakikita, pero sumampalataya ka. Sinasabi ng mga tao, kung hindi ko makikita, hindi ako maniniwala. Mali yun. Sa Diyos, ba? Makita mo sa hindi. Ang salita, ang pangako, kailangan panampalataya. Amen. Glory. Si brother, Everything that we have is unseen. ang lahat ng bagay na kita natin kapag may panampalataya tayo, ay hindi makikita. Makikita mo ba ang kalikasan? Makikita mo ba ang langit? Makikita mo ba ang pagkaanak mo? Pagkaanak ng Diyos? Nakikita mo ba ang Holy Ghost?
Nakikita mo bang Word of God? Hallelujah. So anong kailangan? Panampalataya. Hindi nakikita yun. See? The only thing that is real is unseen, unexplained. Things that can be explained are not real. Kita mo? Mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na matindal, hindi yun panampalataya. Kapag may paliwanag mo isang bagay, hindi yun panampalataya. Amen. You can't understand panampalataya. Pag halimbawa ito, pumunta ka sa mga gagawang ministro, nagpa-pray ikaw dahil masakit ang iyong paa. Pagkatapos sinabi sa latay ng Diyos, Panginoon, gumaling ka na. Nakikita mo ba yun? Ang sagot, hindi. May paliwanag mo ba yun? Natapos ng prayer, masakit pa yung paa mo. Pagkatapos sabihin, kinagaling ka na. Hindi mo may paliwanag. Pero panampalataya, hindi kailangan paliwanag. Amen. Sabihin ba, nagpa-pray ako. Masakit ang aking tiyan. Tapos ng prayer, masakit pa rin ang aking tiyan. Hindi yun ang panampalataya. Amen. Ang panampalataya, umaasa Amen. na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Ganon din ang kaligtasan. Sumasampalataya tayo. Pero pag pumasok ang makalaman na kaisipan, galing ka sa church, pagdating sa church, o pagdating sa bahay, away na naman. Sigawan, murahan. Mga tinatawag na consumption. Mga anak-asawa, kapatid nanay. Sasabihin ni Satanas, galing ka sa church, kauwi mo yung ganun kailangan. Sasabihin mo, oo nga, alam nyo, pag sumang-ayon kayo, hindi yun panampalataya. Umayon kayo sa salita ng Diyos, na kayo ang aking Diyos, na tayo naligtas na tayo may buhay na walang gana. Ayon, yun ang panampalataya. Kung tayo nagkakasala, mayroong demonyo na mag-akusa sa atin. O tingnan mo yun, tingnan mo yun, nadapa na naman, gumawa naman ng kasalanan. Ang sabi ng mensahe, ang Panginoong Isus ay hindi titingin sa iyo. Titingnan niya yung handog niya sa krus ng Kalbaryo. Ikaw, ako, ay sagal sa kanyang harapan. Perfecto kita. Glory. Ang kanyang katawan, nandun na handog yun para sa atin. Saktan tayo sa harapan niya. Kaya kailangan pa ng palatang. Walang-wala ka! Panampalataya! Jehovah! Si Jehovah is driver. Supplier, provider. Maniwala tayo. Ang ating problema ay ang ating kaluluwa. Duda tayo sa kakayanan ng Diyos. Si Jehovah at si Elohim ay isa. Si El Shaddai, si Yahweh, isa. At yung lahat na yun ay naging Kristo Jesus lahat. Panampalataya ang kailangan natin. Malapit ni Lord pabalik. Alam ko, kukunin tayo ng Diyos. Rarapturin tayo ng Panginoon. Yun panampalataya din. Glory. Mamuhay tayo sa panampalataya. Mga bagay na hindi mo nakikita, kahit hindi mo maunawaan, paniwala na, tanggapin natin! Amen. Tumayo ang mga. Hallelujah! Sino tayo? Hindi tayo dapat sa kaligtasan.
Hindi tayo dapat sa langit. Hindi tayo dapat sa mga pangako ng Diyos. At ang Diyos mayaman sa awa. Amen. Dahil kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen. Tingnan mo yung sarili. Saan tayo galing? Tingnan mo yung kahapon. Anong ulit tayong mga nilalang? Wala tayong karapatan na magdimag sa Panginoon. Wala tayong karapatan na humingi sa Panginoon. Dapat tayo sa karusan. Wala ang Diyos mayaman sa awa. Ang Diyos malaki kayang pag-ibig sa atin. Lahat sa biyaya ay lahat. Puri ang Diyos. Lumapit tayo na Kristo. Siya ang Diyos na hayag sa natin. Namatay para tayo mabuhay. Siya namatay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya namatay upang tayo naligtas. Ang mga makapangyarihan pinubuhay ka na. Nagpasalamatan ka na. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah! Hindi mo kami inibig dahil kami matuwid. Kahit hindi kami matuwid, inibig mo kami. Hindi kami iniligtas dahil kami ay matuwid. O mabuti, walang matuwid sa iyong harapan, walang mabuti sa iyong harapan. Niligtas mo kami dahil sa iyong awa. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. At ang iyong salita na ito na ipinahayag upang kami magpasakop sa iyo sa pamamagitan ng salita. Na magkaroon kami ng awa sa aming mahal sa buhay at sa aming kapwa-tao at ang mga wala ay mga hindi dumalo at ang nangawala na. Sabi ng Panginoon, hahanapin mo yun. Pero God, ikaw na sa amin. Ikaw ang nahanap. Huwag gamitin mo, ginagamit mo ang aming katawan. Purihin ka, sambahin ka, dakila ka, patawarin kami lahat. Sa aming aming mga salo, aming salang, kaliyahan. Salamat sa ngalan ni Jesus, I pray, Father. Amen.